There's nothing wrong about activism. In case have you forgotten, the government did not voluntarily give us our subsidized hospital bills and education, your employees' salaries increase, or even the woman's right to vote. All of those were fought for in the streets. So nobody has the right to belittle rallies because they courageously fight for our rights while most of us choose to keep a blind eye. Ngayon sa Pinoy Extreme, pag-uusapan natin yung mga may pinaglalaban, ang aktivismo. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Walang masama sa aktivismo. Yan yung sentimento ng nakararami sa Pilipinas or mga Pilipino. Pero totoo bang walang negative effect ang aktivismo? Huwag padadala, panahon na ng pagkakaisa. Kahit ito Well, I agree that activism has played a role in shaping our society, especially in demanding freedoms that were unjustly denied sa atin. One of the best examples are freedom to vote, freedom for women's education, freedom for equal pay, or even yung mga reduction ng state-imposed barriers. Now, yung aktivismo nga yung nagbigay ng mga fundamental changes na tinatamasa natin ngayon sa present time. May takip na pulang panyo sa mukha ang tinatayang nasa 400 miyembro ng NPA. Partikular na panawagan ng grupo ang pagpapatuloy ng digmaang bayan para raw makamit ang solusyon sa problemang kinakaharap ng Pilipinas at pagsapi sa hanay ng NPA. But now, unti-unti nang nababago kung ano yung meaning ng aktivismo. Imbis na nagiging substantial ito, nagiging simbolo na lang ito ng walang kabuluhang pakikibaka at mga bagay na hindi alam ng mga taong nakikibaka kung ano ba yung magiging epekto nito sa pangkalahatan. Pansinin nyo yung mga gustong mangyari ng mga nagrarally ngayon. Like, for example, sweldo itaas, presyo ibaba. That's actually a recipe for inflation. And yung mga libreng pabahay, libre lahat, libreng gamot, so on and so forth, those are going to cost us big time. Pero dahil nga, tingin ng mga aktivista, maganda yung intention nila, pero hindi nila alam kung ano yung magiging epekto nito, patuloy lang sila sa ginagawa nila. They are just being brats na nagde-demand ng mga bagay na hindi nila alam yung totoong cost. Ngayon, dahil sa aktivismo, mas nagiging emotion-driven na yung mga batas na pinapasa dahil lang nape-pressure yung mga politiko natin para ipasa ang batas dahil lang sa maraming nagrarally about dito. Now, kung mapapansin nyo rin, emotion-driven na versus fact-driven. So, karamihan ng mga gusto ng nagrarally ngayon ay hindi na dumaan sa masusing pag-aaral at binebenta na lang sa mga masa na hindi alam yung mga pinaglalaban ng mga aktivista dahil nga hindi sila ganon kadunong or kaalam doon sa gustong ipaglaban ng mga aktivista na yan. Ang ending, dahil sa masarap pakinggan, dahil sa masarap isipin, yun na lang yung kinukuha nila. And dahil masarap din, or madali din maintindihan, kasi nga, karamihan naman ng pinaglalaban nila ay para sa mahihirap, mas madaling lunukin or i-accept ng mahihirap kasi sa tingin nila, para sa kanila yung pinaglalaban ng mga aktivista na yan. So, anong solusyon? Of course, kailangan nating suriin maigi yung gustong mangyari doon sa ipinaglalaban nila.
very rampant na ang technology ngayon na pwede na nating ma-research yung mga topics na sinasabi nila at gusto nilang mangyari na naka-ground sa science, sa economics, sa math, sa data, sa research. Hindi na tayo madaling maloko ngayon. Dapat ng mga matatamis na intention nila para at least malaman natin kung worth it ba yung ipinaglalaban ng mga aktivista na yan or binibigyan lang tayo ng magagandang pangako para sumali tayo doon sa pinaglalaban nila. What's your view on activism? Let me know in the comment section. And do you think activism does more good or harm in today's world? Share your thoughts below and don't forget to follow for more.